Chapter 11. Puyat ako kagabi dahil alam nyo na busy ako lagi sa trabaho. I'm sages appear from my love. Agad ko namang kinuha ang cellphone, ngingiti-ngiti akong tiningnan ito. Ano bang nak-e ng babaeng ito at hinahanap ako lagi, iba talaga ang kagwapuhan ko. From my love, good morning, kumusta, tulog mo unggoy? Natawa naman ako sa nabasa ko, sus, alam ko namang napanaginipan niya ako kaya umagang-umaga pa lang ako agad ang tinext niya to my love. Good morning my love, okay lang naman kahit nakatulog, gwapo peren. Sana ikaw din maganda kapag gising, hindi amoy kanal ang banggaga mo. Sinend ko agad ito at bumangon na muna at inayas ang higaan ko. Nag-mouthwash na rin ako dahil naamoy ko na ang mabangis na amoy mula sa laway ko. Lumabas na ako dahil mag-aagahan ng senyorita ako ng mansion na ito. Aba, anong akala ng iba dyan, isa lamang akong pipitiyugen na agent ni Mr. Willows. Nako! Ako ay isang napaka-importanteng tao sa buhay niya, kung wala ako tiyak mamatay yan sa lungkot. Ngingiti-ngiti akong lumabas na wala naman ito nang makita ko ang dalawa na naglalandian sa labas. Wala bang kwarto itong mga ito? Ano ba namang mga taong to, sobrang PDA, maaga pa. Inistorbo ko agad sila. Aba, di pwede ta, baka makabuo sila ng triplets o di kaya ay 100 plets. Kitang-kita ko ang inis ni Master nang istorbohin ko siya sa pagiging malandi niya. Malandi naman ako pero di naman ganito kalandi. Inaasar ko pa sila ng todo-todo kasi trip ko silang asarin, lalo na si Miss Mildred dahil buntis, para paglihiyan ako magiging kamukha ko na anak niya. Tiyak magwawala yang si Mr. Willows na yan, hahaha. Pinapasok na ako ng dalawang naglalandian sa labas kaya ako bilang masunerang tao pumasok ako at kinuha ang telepono ko. Nag-reply na pala si Mona sa text ko, halatang inlababo ta sakin, di lang maamin, sud from my love, gag asterisk ka talaga. Sana di ka nalang nagising, ang pangit-pangit mo, magpa my love ka pang nalalaman. Natawa na lang ako sa message niya, napakasungit talaga ng future ko na ito, pakipot pa kahit gusto niya naman talagang tawagin na my love to my love, I love you, wag ka na magalit, kiss na lang kita. 3. Sinend ko na agad dahil ayokong mag-ante siya ng matagal dahil baka mabaliw yun sakin. Lumabas na ako dahil sobrang ingay na ng tiyan ko, parang magrereklamo ata dahil sa kalandian ko. Bumaba na ako at nagtungo agad ako sa dining area. Papalapit palang ako dun sa loob, amoy ko na ang tuyo. Tuwang-tuwa naman ako dahil matagal-tagal na rin na panahon nung kumain ako ng tuyo si Master kasi masyadong isanorent sa pagkain. Pagkarating ko agad ay lumapit ako kay Miss Mildred dahil nasa harapan niya ang tuyo. Alam ko pinagflihian niya na naman itong tuyo. Pagkakita ko sa tuyo ay nawala ang ngiti at excitement sa mukha ko dahil ibang klaseng tuyo itong nakita ko. Sosyalan, may honey sa taas niya. Anong klaseng ulam ba itong kinakain ni Miss Mildred? Nagreklamo ako agad dahil wala namang taong kumakain ng ganun, siya lang talaga. Panay reklamo ako pero may napapansin akong kakaiba ngayon kay Master Gray. Iba ang dating ganito, tahimik at malalim ang iniisip. Alam na alam ko kung may problema Nagsimula na kaming kumain, nagulat naman ako nang nilantakan ni Miss Mildred ang ulam at kanin niya. Matatawa ka talaga sa inaste niya, parang di nakakain ng ilang buwan dahil sa katakawan niya. Inasar ko naman siya, nakisama naman si Master, ngunit may ibang feeling ako dito Nang mag-wake out si Miss Mildred ay di ko na talaga napigilan ang sarili ko dahil kanina pa ako pinapatay ng curiosity ko. May kasabihan nga na curiosity is the best policy. Tinanong ko kaagad si Master, baka kasi magbig tita sa inaasta pa lang niya. Aba, malaki-laki ang problema nito, Master, parang malalim ata iniisip mo. Problemang babae ba yan? Tanong ko sa kanya. Kumunot naman ang noo niya dahil sa tinanong ko sa kanya. Stop asking question, samahan mo yun mamaya. Wika nito. Malamig ang pagkabigkas nito. Nalaman ko agad ang problema niya, mahigpit kasi sa mga babae niya. Napawaw ako dahil tiklop itong si Master kay Miss Mildred. Ba saan pala kami pupunta? Tanong ko habang ngumingiti. Didn't know, she said she will visit her friend. Ang sabi ko, papuntahin niya na lang dito dahil buntis siya. Baka ano pa yan, I'm just concerned about her. Pero di Poppy Hill, problemado nitong sambit. Wag karn mag-alala Master, nandito ako na bahala dyan. Nakakapagtataka lang Master ha, sambit ko, mas lalo ko pa itong ipapa-overthink. Inlababo kasi itong Master ko, grabing pagmamahal ang naipon nito sa puso niya. Binuhos ang lahat kay Miss Mildred, pakipot pa nung una, binigay din lang naman. Yan din iniisip ko, bakit di pwede yung kakilala niya na lang ang pumunta dito unless may tinatago siya sakin? Sambit nito habang nakakunot ang noo. Nakangiti ako dahil sobrang lalim ng iniisip niya ngayon. Pambihira, isang astig at kinatatakutan ng ibang, ngunit tiklop sa asawa niya. Tawa ko, halos maluha-luha ako sa kakatawa ay ko na talaga kaya pigilan ang tawa ko.
What the heck, Iris? What's funny about what I said? Inis na sambit ni Master sakin at alam ko anumang oras bubunot na yan ng baril para iputok sakin. Wala Master. Natatawa kong sabi, pinipigilan ko na ang tawa ko, baka ma-meet and greet ko pa si San Pedro nito. Umiinit na kasi ang ulo ni Master, mahirap na, pag may nakita kang kakaiba please call me. Wika nito, sumeryoso naman ako dahil seryoso ito at alam kong nag-alala ito ng sobra. Masaya ako para kay Master dahil unti-unti siyang nagbabago, ngayon ko lang siya nakitang ganito umasta. Yes Master, makakaasa ka. Sambit ko sa kanya at sumaludo pa ako sa kanya. Natapos ang pag-uusap namin na yun at nagtungo naman ako sa taas dahil maliligo muna ako para fresh naman ako mamaya paglalabas kami and Miss Mildred. Naligo na ako nang bigla namang tumunog ang telepono ko. Lumabas naman akong at agad itong sinagot. Nagulat naman ako nang mapagtanto kong video call pala yun. Ang basto o mo, sigaw ni Mona sa kabilang linya at agad pinatay ang tawag. Natawa naman ako sa kanya, walang yata tawag-tawag pa kasi di makapag-anti, sobra naman atang namiss ako ng babaeng yun, iba talaga ang karisma ko. Dali-dali akong lumabas sa bathroom at nagbihis, tiyak ako. Tinawagan ulit si Mona, sinagot niya naman ito ngunit off ang camera nito. Hoy, open ka naman ang camera mo, para kang ignorante, wika ko sa kanya. Walang yaka kasi, bakit di ka nagsabi na nanaligo ka pa pala? Sambit nito, sus gusto mo lang talaga makita katawan ko. Tatawa-tawa kung sambit, ang kapal ng mukha mo, di ko carry pagiging assuming mo Iris. Walang yaka, wika nito, natatawa talaga ako, lang si Mona kausap ko. Ano bang sadyang mo sakin? Wika ko, wala, gusto ko lang ng kausap. Bakit bawal ba kitang istorbuhin? Sambit nito, bawal bakit? Wika ko naman, agad niya pinatay ang tawag. Iling-iling naman ako dahil sobrang matampuhin ng babaeng tatapakin pa. To my love, grabe naman yang toyo mo, gawin mo na lang yang sausawan, sinend ko agad yun. Di naman ako nakatanggap ng reply kaya pinabayaan ko na lang siya, baka kasi pagkukulitin ko pa mas lalong minus siya sakin. Nagmamuni-muni ako, nag-i-imagine na nagpakasal kami ni Mona, nagkaroon ng maraming anak at may masayang pamilya. Nakatulog naman ako sa isipin na yun at pati sa panaginip ay nandun pa rin ang babaeng yun. Nagising ako mula sa sinet kong alarm, agad akong bumangon at dumiretso sa sinag mouthwash at nagbihis na ako ng formal at lumabas na muka sa kwarto ko. Nagkasalubong pa kami ni Master Gray at sinabi ko sa kanya na mauuna na ako sa parking lot. Kitang-kita ko pa rin ang pagiging problemado niya. Nang makarating ako sa parking lot, chinek ko muna ang lahat ng gulong at makina ng sasakyan. Aba, mahirap na baka mapano pa si Miss Mildred. Nang matapos ay agad kong binuksan ang cellphone ko at nakita ko naman ang message ni Mona. From my love, hoy sobra ka naman sakin, by the way may business meeting pa pala ako ngayon, take care. Yan na naman, isa na namang babae ang patay na patay sakin. Ngingiti-ngiti akong nagtipa ng i-message ko kay Mona. To my love, ingat ka din dyan, wag man lalaki, baka di ko nabibigyan ng sustento anak natin. Mawa, ngingiti-ngiti naman ako nang masend ko na ang message, ngunit bigla namang dumating si Miss Mildred at tinutokso ako nito. Walang ya talaga itong si Miss Mildred, pag ito tinukso ko uuwita. Pinaharurot ko na ang sakayan, ilang minuto lang at nakarating na kami sa lugar na sinabi niya, yung parke na may fountain. Bumaba na ito at nag-aalangan pa itong pumunta, pero kalaunan ay naglakad na din siya papunta doon. Nakakapagtataka dahil ba't siya nag-aalangan, sinundan ko siya ng palihim, nagtago ako sa may maliit na puno. Seems like a good timing ha. Nagulat naman ako dahil sa pagsalpot ni Master mula sa likuran ko. Don't ask me, gusto kong makita kung ano bang gagawin niya dito. Sambit ni Master, turba ka talaga Master, sambit ko. Nagmasid muna kami ng ilang minuto, maya-maya pa may lalaking biglang sumulpot sa likuran ni Miss Mildred. Nakakunot naman ang noo ko sa nakita ko, mukhang magkakilala ata sila. That's the KH, her first love. Malamig na sambit Master, ramdam ko na nasasaktan siya. Bakit nakikipagkita siya? Niloloko kanya ba Master? Tanong ko, di naman ito umimik. Ilang minuto pa kaming nagmasid, mukhang nag-uusap sila ng masinsinan. Maya-maya pa nag-shake hands na silang dalawa. Nagtaka naman kami ni Master kung bakit sila nagsha-shake hands at bigla na lang niyakap ng lalaki si Miss Mildred. Di naman pumalag si Miss Mildred. "I'll go, please drop her safely." Malamig na tugon ni Master, ramdam ko na nasasaktan talaga siya, tumango na lang ako. Nakita kong nag-usap ulit sila ng lalaki at maya-maya pa ay umalis na ng dahan-dahan ang lalaki. Sinundan ito ng tingin ni Miss Mildred. Liningan ko si Master na nakatingin sa kanila bago ito pumasok sa loob ng sasakyan at pinaharurat. Lintek na pag-ibig talaga. Yan na lang ang nasambit ko.
Halos magwala ako sa loob ng kwarto ko. Why these people are so attached to Mildredo, galit kong sabi alam naman ni Luban na pinagpalit siya. He is a pathetic loser, no wonder kung bakit siya pinagpalit ng ganun-ganun lang lumabas na ako ng kwarto ko dahil nabwebwesit ako sa kanya. Mildred is my rival enemy now, she don't deserve to have everything what he want, kahit noong college pa lang kami she always excelled in everything, lahat na lang ng hinahangad ko mapupunta sa kanya bakit ngayon ko lang na-realize lahat ng I should make her life miserable before, marami na nga akong alam about sa kanya, ngumiti ako ng nakakaloko noong Mildred, she's too weak pagdating sakin. One time kasi inaway ko siya, pumunta pa talaga siya ng hating gabi just to say sorry to me kahit ako naman yung may kasalanan. I have a brilliant idea, wika ko, tinawagan ko sa cellphone si Mildred, matagal bago niya ito sinagot. Hello Babel, masaya nitong sambit, ngumiti naman ako ng nakakaloko. Hello babe, I'm so sorry if I didn't call you or text you man lang, madrama kong sambit. Oh no worries babe, may itcha-checka ako sa you babe, excited nitong sambit sakin, Miss Mildred ang ingay mo. Reklamo ng kung sino mang lalaking kasama niya ngayon, manahimik ka nga Aris, mas maingay ka, saway ni Mildred sa kanya. Nabubulyo ako sa call na ito pero di ko parent pinapahalata sa kanya, I'll just want to wrap her in my fingers para makontrol ko siya. Are you still there? Umirap naman ako I hate her. Yes of course babe, I'm still here, nandito lang yung lalaking walang modo, sambit nito. Natawa naman ako ng konti lang pero fake parent yun, sobra naman yatang swerte niya kung magpapababa pa ako ng pride after everything she done to me. I have a surprise to you, excited kong sambit. Huwag mong sabihing uuwi ka sa Pilipinas, sambit nito, halata sa boses niya ang saya niya, you guessed it. Maarte kong sambit sa kanya, oh my god, nasa airport ka na ba? Wika nito, natawa naman ako, she's still dumb. Secret wika ko, by the way want to pay visit to you babe, wika ko sa mahinhin na salita, I am happy to agree with that babe, gusto ko ding makita kayo, can come here at my husband's mansion, excited nitong sambit, bigla namang kumulo ang dugo ko nang marinig ko ang sinabi nito na husband's mansion, Pash. She's very confident na mapapasa kanya si Gray. Hello babe. Sambit nito, hehe yes I'm happy to go there, isu-surprise kita. Sambit ko kahit nainas ako dahil sa boses niya nakakairita. Isu-surprise pero sinabi, natatawa niyang sambit na wala naman ang mga ngiti sa labi ko, gusto ko siyang sapakin at sampilan, buti just control my anger kasi kung galit ang papairalin ko ngayon my plan won't work. I'm just excited to see you babe, sambit ko sa malambing na boses. Oh, by the way I should go, tita is waiting for me outside, dagdag kong sabi. O siya sige mag-ingat ka ha, pinatay ko naman agad ang cellphone, I don't want to feel guilty or what to Mildred, alam kong malaki ang naitulong niya sa mga panahon na kailangan ko ng karamay about my personal problems but lahat ng yun ay di ko na alalahanin dahil mas importante na makuha ko si Gray. I'm in love with him at sa tagal naming di nag-usap at di kami nagkaroon ng closure kaya for me di pa tapos ang relasyon namin, I am eager to win him back. If kailangang may masasaktan sa gagawin ko edi sasaktan ko, for my happiness I will risk it all, sambit ko habang kinakausap ang sarili sa salamin. Napatigil naman ako nang marinig ko ang katok mula sa labas, yes come in, wika ko, hey, why are you talking alone? Are you a psycho? Natatawang sambit ni tita sakin, Tita I just hate my ex-best friend, ngayon ko lang na-realize na all of those years na magkasama kami siya lang ang pinipraise ng tao, I am always behind her shadow, nakakabweset lang diba? Sambit ko narnan, and hanggang sa lalaking minamahal ay siya peren ang naging bida, inagaw ba naman sayo? Sambit ni tita, I agree with her but ba kasi si Mildred pa ang napili ni Gray of all the people, siya pa talaga asterisk Pash, how cheap diba? Pamatok siya sa lalaking in love sa iba, she's so dumb, kinukumpara pa siya sa akin noon ng mga teacher na maging katulad niya dahil sobrang talino daw niya, ganun ganyan but look at her now. Sambit ko habang nakataas ang kilay. Yatya, get us some wine. Sigaw ni tita. Hey tita, ang boring pag dito tayo iinom, dun tayo sa bar, sambit ko, let's go. Masayang sabi ni tita, lumabas na kami ng mansion na bihis, I love my tita, she's the only person who understand me. Nag-drive na ako at pinaharurot ito papuntang bar ni Gray, nang lumabas na kami napangiti naman si ata dahil sa ganda ng disenyo sa labas.
"Ho at this place, it's so expensive," wika nito. "This is gray bar, mga billionaire lang ang allowed dito kaya super expensive talaga dito." Wika ko naman. Tita just rolled her eyes at pumasok na kami. Nang makapasok na kami sobrang ingay dahil lasing na ang mga tao dito, nagsasayawan, nagsisigawan at sumasabay naman sa kanta ang iba. "Meron ba silang VIP dito? Sobrang ingay," reklamo naman ni tita. Natawa naman ako sa kanya. "Let's go to the VIP room, mas maganda dun," sambit ko at sumunod naman si tita sakin. Sumakay na kami ng elevator papunta sa second floor dahil nandun ang VIP room. Ilang minuto lang kaming nasa lubang elevator na yun at pumasok na kami ni tita sa loob ng VIP room. Umupo agad kami sa isang expensive na upuan, may mga umaawit sa harapan na chill lang at talagang kakalma ka dahil sa ganda ng pagkakanta nito. "In fairness, maganda dito," sambit nito. "I told ya, sobrang dali mo kasing mainip at panay reklamo ka." Natatawa kong sambit. Umorder na kami ni tita ng alcohol, gusto naming magpakalasing ngayong gabi. 5 bottle of Isabella's Islay whiskey, wika ni tita. Namangha naman ang waiter at agad umalis at kinuha agad ang inorder ni tita. Nilibot ko ang paningin ko and then I saw someone na sobrang familiar sakin. "Is that Jitay?" Sambit ko. "Nasan?" Tanong naman ni tita. Itinuro ko naman siya. Natalikod ito kaya di ko makikita ang mukha niya. "Lapitan mo nga and make sure na si Gray yan," sambit naman ni tita sakin. Sumunod naman ako at nagtungo sa lamesa na yon. "Hey," wika ko. Inangat niya naman ang ulo niya. His eyes are red at parang galing larnang ito sa iyak. "What are you doing here? Leave me alone." Lasing at malamig nitong sambit sakin. "Are you okay?" Malambing kong tanong sa kanya at umupo sa yana bakanting upuan na nasa harapan niya. "Do you think I'm okay?" Masungit niyang sambit sakin. "Hey, can you please calm down? Kung ano man yang pinoproblema mo, wag mo akong pagbuntingan." Binggalit sambit ko. "Why are you here?" Sambit nito at tinungga ang isang bote ng alak. "I just want to drink." "Bakit bawal ba?" wika ko habang nakangiti. Di naman ito sumagot sakin. "Gray, do you still love me?" Dalawa. Tanong ko kay Gray. "Don't ask me about that thing." Malamig na tugon nito. "And why I can't? May karapatan akong malaman ang lahat because it's all about you." Sambit ko naman sa kanya. "I have a wife and I love her so much." Sambit nito ng diretso. Napatigil naman ako at madiin siyang tiningnan. "Wala na ba talagang akong karapatan sa'yo? Di ba ka naman pumayag na maghiwalay tayo?" Sambit ko. "Yes. Noon hindi ako pumayag pero ikaw yung umalis." "He waited for so long, Lorraine, halos mabaliw ako sa'yo noon. But Mildred came into my life, she changed everything at kumaisang na lang ako na mahal ko na siya." Sambit nito. "Did you choose Mildred over me?" Galit kong sarsbit. "Yes," sambit nito. "Kahit pa in love siya sa ex niya." Nakangiti kong sambit. Binigyan niya naman ako ng masamang tingin. "What are you saying? She will never in love to that jerk." Depensa niya kay Mildred. Sinabi ni Luhan sakin na ex ni Mildred na babalikan niya si Mildred because Luhan is soon to be father of Mildred's child. Wika ko. "Are you crazy? That's my child." Inis na sabi ni Gray sakin. "Oh, look at you, the powerful billionaire is now an idiot." Wika ko sa kanya. "Stop acting that you're still care for me." Inis na sabi ni Gray. Uminom ito ng alak at wala itong pake kung malalasing siya ng sobra. I texted my tita because I have a plan. "Tita, be ready, may plano ako para sirain si Mildred at Gray. Once malasing itong si Gray, dadalhin patan siya sa isang room and kumuha ka ng photos naming dalawa at ipapadala ko agad-agad kay Mildred." I send it immediately. Tumayo naman si tita at nag-thumbs up. Uminom naman ako ng kaunti at sinasabayan lamang itong si Gray. Maya-maya pa ay nakatulog na ito sa lamesa. Agad ko namang tinawag ang isang bouncer ng bar nila at inutusan na dadalhin si Gray sa isang kwarto. Sinunod niya naman kaagad ako. Sumabay na kami ni tita sa bouncer at nang mapahiga niya na si Gray sa kama ay lumabas naman ito agad. Naghubad na ako ng damit at hinuberan ko din si Gray. Humiga ako sa tabi niya. Andal acted thought he slept with him. Kinuhanan naman kami ni tita ng photo at binidyohan pa na magkasama kaming natulog. "That's a wrap, Lorraine." Sambit ni tita. Ngumiti naman ako sa kanya. "Tita, I will sleep beside him tonight. Para bukas I will make sure that he will be mine again." Sambit ko habang nakangiti ng nakakaloko. "That's my girl." Sambat ni tita. Nagpaalam na ito sakin at uuwi na daw ito dahil 12:00 na ng gabi. Niyakap ko naman si Gray at tiningnan ang maamo nitong mukha. "I miss you, babe. I love you."
Sambit ko at ipinikit ko na ang aking mata at natulog ng mahimbing. Nagising ako dahil parang may nakadagan sakin, di ko pa maimulat ng diretso ang aking mga mata dahil sobrang sakit ng ulo ko. My head's hurt. Reklamo ko nang maimulat ko na ng tuluyan ang aking mata agad ko nang tiningnan kung sino ang nasa tabi ko na pabalikwas naman ako nang bangon nang makita ko si Lorraine na hubad. What the? Good morning, malanding sambit nito, anong ginawa mo sakin? Malarnig kong sambit sa kanya tanging boxer na lamang ang naiwan sa saplot ko. I didn't do anything ikaw ang may ginawa sakin, nakangiti nitong sambit, I just sleepy didn't know how I get here. Sambit ko nalilito na rin ako dahil sa mga nangyayari paano pag nalaman ito ni Mildred, leave malamig kong sambit sa kanya, why? Kunot noon itong sambit, because you are not allowed to stay Harold, inis kong wika ano ba Gray matapos mo akong galawin ganon na lang yun, inis na wika nito sakin, I didn't do anything, I am sure I didn't do anything. Depensa ko sa sarili ko, kinuha niya ang video na natutulog kaming dalawa at may photo rin kami. What if I send it to your wife ano kayang mangyayari? Nakangiti nitong sambit. Are you threatening me? Galit kong wika sa kanya, are you threatened? Oh come on Gray I just want you, wika nito sakin at lumapit sakin, I don't care about you anymore Lorraine, you're so desperate to the point you are being happy if someone's get hurty. Galit kong wika tumaas na rin ang boses ko you made me desperate, you made me evil. You made me selfish. Look what you made me doll, sambit nito at bigla na lang tumulo ang mga luha nito. You're so selfish alam mo yan, gusto mong malaman kung bakit kita iniwan. She paused and wiped her tears. Dahil nandun si mommy sa Japan dinala siya dun para i-treat ang sarili niya sa sakit niya kaya ako gumawa ng excuses upang payagan mo ko dahilan alam kong sasama ka sakin kung sasabihin ko ang totoo sinabi ko ang mga masasakit na mga salitang iyon dahil ayokong iwanan mo si Mitch. Iyak nitong sambit, I was shocked of she said, bakit di mo sinabi sakin agad? Sigaw ko sa kanya, bakit? Pag sinabi ko ba makikinig ka? Pag sinabi ko ba maniniwala ka? Wika nito, I will dahil sobrang mahal kita noon Lorraine you know how much I love you before, malamig kong sambit asterisk yun nga ang masaklap mahal mo ako noon. Umasa ako na di magbabago yun pero look at us now we're fighting we're strangers, wika nito habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, I don't care if we become stranger. It wasn't my fault at all maybe it's time for us to let go it's time for you to move on after all wala na tayong dapat ayusin malinaw na sakin lahat. I'm sorry if I'll hurt you but you hurt me too we're even now. Malamig kong wika nagbihis na ako at lumabas na sa kwarto na yun dumiretso agad ako sa CCTV dahil may CCTV ang room na yun private room ko kasi yung pinagdalhan sakin. Master, bati sakin ng empleyado ko, can you give me the video of my private room at yung hallway papasok doon? Sambit ko tumango naman ito at sinimulan niya nang hanapin ang video ngunit biglang nagkaroon ng glitch ang system kaya di na mabuksan ang computer. But ngayon pa na kailangan ko, inis kong sambit, pasensya na master. Ganito na talaga ito kasi sobrang tagal na, wika nito, ipaayos mo yan at nga pala wag na wag kang magpapasok ng kung sino man dito pag na-open na ang computer na yan ay copy mo at ipasa mo kay Aris, sambit ko tumango naman siya sakin umalis na ako at damiretso agad sa parking lot pumasok na ako sa kotse ko at pinaandar na ito ng mabilis patungo sa mansion. Hindi pa rin maalis sa isipan ko ang sinabi ni Lorraine na dahilan niya. It was too late for the both of us hindi ko na siya mahal don't want to waste another year nakarating na ako sa mansion at agad na akong pumasok amoy alak pa ako kaya dumiretso na ako sa taas maaga pa naman 5 AM pa lang kaya di pagising ang mga tao dito naligo na lang ako para maging presko ang pakiramdam ko. Nang matapos na akong maligo agad naman akong nagbihis at nagsipilyo inamoy ko naman ang bibig ko kung amoy alak pa ba ako at mabuti naman na wala na nang matapos na akong magbihis lumabas naman ako para sa agahan na kasalubong ko pa si Mildred ngunit di ko ito pinansin. Naalala ko na naman yung pagyakap niya sa lalaking iyon at yung sinabi ni Lorraine tungkol sa ex niya na yun na buwebwesit ako, hobby. Tawag nito gusto kong lumingon ngunit pinigilan ko ang sarili ko, nagdire-diretso ako patungo sa baba at pumasok agad ako sa dining room di ko na siya pinansin dahil ayoko munang makausap siya. Kumain na ako mag-isa lang ako at nang patapos na ako pumasok naman si Mildred dala-dala si Mitch good morning daddy, bati ni Mitch sakin ngumiti naman ako at hinalikan siya sa noo good morning baby how are you?
Tanong ko sa kanya tersem okay dad, sambit nito at yamakap sakin. Nang banito na ako sa kanya tumayo na ako at naglakad ng diretso narinig ko si Mildred na may binubulong, Pash, bahala kang magtampo. Sambit nito kumunot naman ang noo ko mas lalo akong nainas sa kanya dumiretso na ako sa taas at papasok na sana ng kwarto nang bigla namang sumulpot si Iris, Oy master. Nakangiti ito ng malawak na akala mong may magandang nangyayari, what? Sambit ko, grabe ka naman master sobrang aga pa para maging ganyan na ang mood mo. Biro nito sakin, maghanap ka ng kausap mo, sambit ko sa kanya, suselos ka lang kagabi, wika nito binigyan ko naman siya ng nakakamatay na tingin, kung ihulog kaya kita sa hagdan, sambit ko umalis naman kaagad ito at nagmamadaling bumaba. Master ako na angkas nagbumaba, sigaw nito mula sa baba napakamot na lang ako sa ulo dahil sa sobrang inis. Naiinis pa nga ako kay Mildred nandito na naman itong Iris na ito mas lalong umiint ang dugo ko dahil sa kanya. Lang minuto na akong nagkukulong sa loob ng kwarto ko, hinihintay na may tatawag o kakatok man lang sa pinto ko maya-maya pa meron na nga. Tumayo ako at huminga muna baka kasi si Mildred ta. Anong ginagawa mo dito? Malamig kong wika na bigla naman ako nang si Mitch ang bumungad sakin, Daddy. Naguguluhan nitong sambit sakin. Oh, Mitch what are you doing here anong kailangan mo? Nakangiti kong sambit. Mommy is having a headache po. Sambit nito na alarma naman ako at sumunod ako sa kanya papasok sa loob nakita ko naman si Mildred na umiriyak agad ko naman siyang niyakap, hey are you okay? Sambit ko, mas lalo pa itong umiyak. Ano bang problema mo? Nakaalala kong sambit, nakakaiyak kasi yung comedy show na pinanood ko, iyak nitong sambit na bigla naman ako dahil sa sinabi nito, comedy show. Tapos nakakaiyak ano bang nakakaiyak dun comedy nga anong nakakaiyak dun? Kunot nuo kong sambit, ano tatawanan mo ako katulad ng pagtawa ni Iris sakin sige maksama kayo, kid out. Sigaw nito sakin bamantong hininga naman ako at lumapit ako sa kanya, pinapaliwanag na ni Doc ang mga dapat kong gawin pag ganito na ang nangyayari. Okay, siya, don't mind it calm down wife calm down, sambit ko habang hinahagod ang likod niya mga ilang minuto bago ito tumigil at nakatulog na din ito. How is she? Tanong ni Mitch sakin, she's alright baby, bantayan mo lang mommy mo okay. Sambit ko tumango naman ito at humiga sa gilid ni Mildred, bamantong hininga ako at lumabas na. Nagkasalubong naman kami ni Iris. Oy ano napatahan na. Sambit nito habang natatawa, binigyan ko naman siya ng masamang tingin. Nakakatawa lang kasi master sino bang tanggang iyak sa comedy show, sambit nito at humagalpak ng tawa halos maluha-luha na siya sa kakatawa, kaya pala galit na galit si Mildred sa'yo, sambit ko natigil naman siya. Hala, master totoo ba? Galit na galit sakin si Miss Mildred. Sambit nito, tumango naman ako bilang tugon sa kanya, master tulungan mo ako, wika nito, for what? Inis kong tugon sa kanya, mag-sorry kay Miss Mildred, sambit nito, bahala ka dyan, wika ko, master naman, sambit nito habang kakamo-kamot. Bigyan mo ng ice cream tanungin Mick kung anong gusto niyang flavor, sambit ko, ay salamat master ha, sambit nito, aalis na sana ito ngunit mabilis kong hinawakan ang damit niya at pinabalik siya, may pag-uusapan tayo, sambit ko sa kanya, ano yan master? Kunot nuo nitong tanong, tinuro ko naman sa kanya kung saan kami mag-uusap, pumasok na kami sa meeting room at umupo naman ito habang seryoso akong tiningnan. I have a big problem, sambit ko, ano yan master? Sambit niya naman, di ba hindi ako umuwi kagabi, 00 nga san ka ba galing master hanap sa'yo si Miss Mildred alam mo ba yun? Inis na inis yun sa'yo. Sambit nito napapikit naman ako, can you shut up at patapusin mo muna ako? Sambit ko sa kanya, hehe sorry naman master, wika nito. Kagabi nalasing ako ng sobra halos wala na akong maalala paggising ko nasa tabi ko na si Lorraine wala siyang saplot at ako din boxer lang ang naiwan. Top 0s may video at picture siyang hawak at anytime pwede niyang isend yun kay Mildred, sambit ko. Malaking problema nga yan master, sambit naman ni Iris, yung CCTV footage di ko pa nakuha dahil nag-glitch. Iris I need your help, seryoso kong sambit, gusto kong mag-propose kay Mildred right away bago pa lumala ang sitwasyon, dagdag kong sambit, Gako John, sigaw nito.
Napangiti naman ako dahil sa sinabi ni Aries. I will not let Lorraine to ruin us. Bumangon ako ng maaga at naligo, trip ko lang talaga na bumangon ng 5 AM at maligo ng 5 AM, gusto kong mag-ice cream ngayon kaya naman dali-dali akong naligo at dali-dali rin akong nagbihis at nag-ayos sa sarili ko. Nang matapos na ako agad-agad naman akong lumabas sa kwarto at dumiretso agad sa dining area. Kumain na ako at nang matapos ay agad na akong umalis dining area at nag-hands na dahil aalis ako, gusto kong mag-commute na lang dahil napapadalas na ang pagsakay ko sa kotse, sobrang boring kaya pag nagkokose naglakad na ako palabas ng subdivision, kakanta-kanta pa ako. Nang makarating na ako sa may kanto sumakay naman ako ng jeep at nagtungo sa mall upang bilhan si Mitch ng laruan. Nang matapos na ako ay bumili naman ako ng iba't ibang flavor ng ice cream, tiyaka ako pumunta sa arcade para maglaro. Nang mapagod na ako ay naisipan ko namang umuwi dahil tunaw na itong ice cream, gusto ko nang kainin at paghahalo-haloin ta. Naglakad naman ako patungo sa mansion. Nang makarating ako sa harapan ng gate nakita ko naman ang hindi pamilyar na kotse, di ko alam kung kanino ba ito dahil wala naman kaming bisita ngayon. Pumasok na ako sa loob at kakanta-kanta pa, "Leave." Malamig na sambit ni Gray. "Bakit? Natatakot ka?" Sambit naman ng babae. Pumasok na ako ng dir-diretso at nabigla naman ako nang makita ko si Lisa. Lisa. Excited kong sambit at lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. "Oh babe, I'm so sorry kung ngayon lang ako naka-visit sa iyo." Malungkot na sambit ni Lisa sakin. Umiling naman ako dahil okay lang naman talaga sakin dahil naiintindihan ko naman siya na sobrang busy niya kaya di na rin ako nagreklamo. "Lisa," kunot noong wika ni Gray. "Hubby, this is Lisa, my best friend." Nakangiti kong pakilala sa kanya, di naman ito ngumiti. Nakita ko naman ang pag-abot ni Lisa ng kamay sa kanya ngunit di niya yun tinanggap. "Babe, bumili ako ng ice cream, may cookies and cream, yung favorite ice cream natin." Nakangiti kong sambit. "Oh, you're so sweet babe, di mo talaga nakalimutan yung mga favorites natin, how thoughtful you are." Sambit nito habang nagningning ang kanyang mga mata. "You can join us." Yaya ni Lisa kay Gray. Di naman siya tinapunan ng tingin ni Gray, he just looked at me na para bang may mali sakin. "Are you okay, hubby?" Tanong ko sa kanya. Tumango lamang ito, lumapit ito sakin at hinipit ang bewang ko, tiyaka ako hinalikan sa labi. Nang humiwalay na siya sakin nagpaalam naman siya na babantayan muna si Mitch. Nakita ko naman ang malakas na hawak ni Lisa sa palda niya. "Are you okay?" Tanong niya, ngumiti naman siya ng pilit sakin. "By the way Mildred, ilang years na ba kayo ng husband mo?" Sambit nito sakin. Ngumiti naman ako. "Month pa lang kaming ikinasal but she's the best man para sakin." Sambit ko mas lalong humigpit ang hawak niya sa palda niya. "Hey, mapupunit na yang palda mo." Natatawa kong sambit, natawa naman siya ng pilit. "I'm so sorry, nahihina kasi ako, san ba banda ang krinyo dito?" Sambit nito, tinuro ko naman ang daan papasok sa kri. Tumango naman ito at umalis na. Parang kakaiba ang kinikilos niya parang di siya comfortable sakin at parang nahihirapan din siyang magsalita. Ilang minuto hindi pero nakabalik si Lisa kaya sinundan ko na siya, baka kasi naligaw na ito sa laki ba naman ng mansion na ito, talagang mawawala yon. "Lorraine, ba't ka naman pumunta dito, wag kang mag-iiskandalo dito, patay ka kay master." Dinig kong boses ni Iris. Ino na Lorraine ang first name ni Lisa pero bakit sila nagkakakilala ni Iris? At bakit nabanggit ni Iris si Gray? Yan ang mga tanong na namumula sa aking isipan. Gusto kong lumabas sa pinagtataguan ko at magtanong kay Iris dahil litong-lito na ako. "What do you think of me? A cheap woman na basta-basta na lang mag-iiskandalo, how dare you say that to me?" Sambit ni Lisa. Malayo ito sa babaeng kilala ko, malayo siya sa best friend ko. "Ano ba kasing ginagawa mo dito?" Inis na sambit ni Iris sa kanya. "Visit Mildred," wika naman nito. "At bakit kakilala ba kayo?" Wika naman ni Iris sa kanya. "Oh, we're more than magkakakilala, we're best friend." Nakangiti na sambit ni Lisa pero para sakin hindi ngiti iyon kundi evil grind. Lisa. Lumabas na ako dahil hindi na ako mapakali. "Oh, there you are," sambit nito. Halatang nagulat siya sa pagsulpot ko. "Kanina ka pa ba dyan?" Tanong nito. Umiling naman ako kahit narinig ko na ang buong conversation nila ni Iris. Kung wala akong makukuhang sagot kay Iris at Gray pati dito kay Lisa, pues ako ang hahanap ng sagot sa mga tanong ko. "Yung ice cream natin natunaw na," sambit ko. Natawa naman siya. "Oh my pregnant bestie, alam kong nag-crave ka ng sobra sa ice cream."
sambit nito, kumunat naman ang noo ko dahil di ko naman siya sinabihan na buntis ako. Paano niya nalaman? Paano mo nalaman? Takhang tanong ko sa kanya. Ang alin? Maang-maangan niyang sambit, na buntis ako. Hindi naman tayo nag-usap at wala din naman akong sinabi sa iyo tungkol sa pagbubuntis ko, sambit ko sa kanya habang nakakunot ang noo. Oh, Mildred, the guy right here na si Iris ang nagsumbong sakin, right Iris? Wika naman niya. Nakita niya namang napilitang tumango si Iris. I am hesitant to believe everything. Alam kong may mali dito, gusto kong malaman kung ano bang nangyayari. I don't want to be a fool. Tara na, sambit ko kay Lisa at kinaladkad na siya pabalik doon sa sala. Mildred, kilala mo ba ang ex ng husband mo? Sambit nito habang naniningkit ang kanyang mata. Ngumiti naman ako ng nakakaloko at humarap sa kanya. Of course babe, it's you right. Sambit ko habang nakangiti ng nakakaloko. Bumilog naman ang kanyang mga mata sa gulat, halatadong affected siya sa sinabi ko. Joke lang yun syempre, sambit ko habang natatawa. Peke naman itong sumabay ng tawa sakin. Ikaw talaga babe, you never fail me to laugh. Hanggang ngayon may humor ka pa ring ganyan. Sambit nito sakin. Peke naman akong ngumiti sa kanya. Ngayong buntis ako mas malakas ang instinct ko kesa nung hindi ako buntis. I know there's something wrong about everything right now. Ano, tutulala ka na lang dyan babe? Sambit naman nito sakin. Oh term sorry, ganito talaga pag buntis, paiba-iba ang mood. Nakangiti kong wika. Oh, it's okay babe, sana maganda ang baby katulad ng magiging ninang niya. Wika nito pa-imple naman akong ngumiti. Syempre, nga pala magkakilala ba kayo ni Gray, old friend or classmates before? Sambit ko habang tinitingnan ito ng maigi at inoobserbahan siya. Kasi we meet in the mall last time sa Japan yun siguto, di pa kayo magkakilala nun and then may ginawa siya sakin like insulting me. Ayun, tinatakot ko siya na isumbong sayo, hehe. Sambit nito sakin. Grabe namang palusot, iyan, di ka panipaniwala. O yan pala ang nangyari. Si Iris din ba nagkakilala kayo sa mall 1? Wika ko, 00 he's with Gray kasi that time kaya magkakilala kami. Nag-iskandalo kasi ako that time sa mall, syempre napagod ako galing work and then they insulted me kaya ayun sobrang nagalit ako sa kanila. Sambit nito, tunanggo naman ako sa sinabi nito pero hindi ako naniniwala sa kanya dahil kung totoo yan natatawa na ito ngayon. Seryusong-seryoso siya at pinag-isipan niyang mabuti ang mga sinasabi niya. So I guess hindi na magiging awkward ang pagtatagpo niyo ulit if ever na i-invite kita sa dinner next time. Sambit ko habang nakangiti sa kanya. Oh babe, hindi na, yun lang yun dahil nabigla lang sila. Wika nito, tumango naman ako ng tumango. Nagkwekwentuhan at nagtatawanan kaming dalawa at hanggang napagpasyahan niyang umuwi na. Hinatid ko muna siya sa front door at nagpaalar na ito sakin. Bumalik na ako sa loob ng mansion at kinuha ko na ang ibang ice cream at inilagay sa ref. Niligpit ko na din yung pinagkainan namin. Hindi na siya ang dating Lisa na kilala. The Lisa na hindi awkward kausap, ang Lisa na jolly at happy-go-lucky ang tema, ang Lisa na humble. Namimiss ko na ang tunay na best friend, hindi itong nakaharap ko, wife. Tawag ni Gray sakin. Humarap naman ako sa kanya at tiningnan ito ng malamig. Siya ba? Tanong kong sambit kumunat naman ang noo niya. What are you talking about? Nakakunot noo nitong sambit sakin. She's your ex right Lorraine? At anong sabi niya, natatakot ka, bine-blackmail ka ba ng babaeng yun? Sambit ko habang nakangiting nakakaloko. Pinipilit kong di magalit dahil iba ako pag magagalit. Sobrang sadista ko. Nagsisi nga si mommy kung bakit nila ako in-enroll sa boxing, arnis, taekwondo at judo. Why yes, sambit nito sakin. Tiningnan ko naman siya ng malamig. Okay, walang gana kong sambit. Wife, why are you hugging that guy in the park? Malamig nitong sambit. Tiningnan ko naman siya at ngumiti naman ako sa kanya. That's Luan, my ex-boyfriend, at niyakap ko siya to start over again, not as a lover but as a friend. He's my best friend before we turned into lover and then we broke up because he left me without even saying goodbye. Ngayon bumalik siya para i-explain lahat pero huli na dahil mahal na kita at may promise kasi kami na kung maghihiwalay kaming dalawa pananatilihin pera namin ang aming pagkakaibigan. Sambit ko habang tinitingnan siya sa mata. Lumipot naman siya sakin at hinalikan ako. I'm sorry wife, I'm just so jealous, and that desperate woman. Wag kang maniniwala sa mangas niya, sabi niya gusto niya lang sirain tayo. Wika nito. Humarap naman ako sa kanya at tiningnan siya. I know. And please don't you dare break my heart dahil pagsisihan mo talaga yan, sambit ko sa kanya. Hinalikan niya namnan ako ulit at niyakap.